Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto, pag-usapan natin, kasi meron na palang namumuong tambalan. Dito nga po sa kampo ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba dati naririnig natin si Chis Escudero, Sara Robin Padilla, 'di ba? Yan yung naririnig natin. Abay ngayon, eto, talagang merong lumabas na pangalan. Ewan ko kung may papalag pa dito. Ito daw po ang tambalang Sara Duterte and Marcoleta. Ay ko, mga minamahal. Si Marcoleta po ang magiging katambalan ni Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo muna tong balitang to. Diba? Actually, pakita na lang natin yung sinabi ni Trillanes para mas maganda. May naulinigan kayo kung sino yung pwedeng Okay. ng Pangulo. Sir, sorry pahabol lang. Baka lang may naulinigan kayo kung sino yung pwedeng makatandem ni VP Sara. Ang nababalitaan namin ay si Senator Marcoleta, ang isang pumupostura bilang Vice President. Ay, hindi si Ay. Meron ding Sabi na nag-interview, hindi si Amy. Ang sakit naman nun. Parang initsapwera na lang si Manang Sige nga, ulitin natin mga minamahal. si Senator Marcoleta, ang isang pumupostura bilang Vice President. Ay, hindi si Ay. Hindi si Amy. Nagsalita to. Hindi si Amy. Sakit nun Isang pumupostura bilang Vice President. Ay, hindi si Ay. Meron ding impormasyon na si Senator Chis ay nag-a-apply din. Maraming mga aplikante. But I think ang nangunguna o nakakaalamang diyan ay si Marcoleta. Okay. So, usap-usapan pa lang naman pala yun, mga minamahal. Yung kay Rodante Marcoleta. Ay, ba't ang ingay? Oo, si Marcoleta daw. So, sa tingin ninyo, sige nga, tanungin ko kayo, meron bang bitaw? Diba? Viral yan yung salitang bitaw at dating. Meron bang bitaw? Itong si Rodante Marcoleta, based on the record and sa achievements, itong si Marcoleta at itong si Sara Duterte, sa tingin nyo magme-meet kaya itong energy ng dalawang to? Ay, pwede! Pasok, mga minamahal! Si Sara laging galit. Ganun din si Marcoleta, laging galit. Diba? Oy! Pwedeng mag-matchy-matchy yung energy ng dalawa Ano pa ba yung diba, alam nyo naman yung yung pinaka-dominant ng dalawang yan, laging galit. Pwede rin! Yung mga minamahal, maka-China! Diba? Pwede silang mag-meet, mga minamahal, nagmamatchy-matchy din yung kanilang energy. Diba? Ano pa ba? Mga minamahal, tama! Palaging may kaaway! Yan yung common denominator nila. Galit. Palaging magkaaway. Aba. Diba? Pro-China. Anti-US. Talagang may common denominator, Medyo natalino din itong si Trillanes. Diba? Ngayon, sige, tag-usapan natin yan. Itong si Sara Duterte, hindi parehas din budol. Tama! Diba? Paano sabi natin budol? Si Marcoleta sa 2,000 kuryente. Si Sara Duterte naman, sabi niya, mga minamahal, diba? Budol din naman si Sara. Sa anong pamamaraan naging budol? Itong si Sara Duterte. Wala daw siyang ninakaw. Budol nga. Yung mga pangako niya, wala din. May common denominator nga yung dalawa. Unahin natin itong si Marcoleta, lintik Sige.
Actually, maapektuhan din dito yung simbahan ng INC kung sakaling mag-tandem, mga minamahal, itong dalawang to. 'Di ba? Kasi unang-una 'di ba? Iglesia ni Cristo ayaw sa mga kurakot pero sumusuporta sila sa mga kurakot di umano, yung INC. Ay, may common denominator pa din. Naalala ko. Oh. Si Sarah, Team KOJC. Si Marcoleta, Team INC. Ayoko na lang mag-talk, mga minamahal. Anyway, nasa na nga ba yung pinangako na minus 2,000 daw yung singil ng kuryente? Uy, nasa na yon? Kanino na napunta? Sino yung nakinabang doon? Kasi yung nangyari, mga minamahal, hanggang ngayon, hindi pa din bumababa yung singil sa kuryente. Walang structural reform. Parang band-aid solution lang yung ni Marcoleta. Wala man lang pamatagalang solusyon. Diba? Nako, Diyos mio. Oh, nakakaloka, sabi dito ng nag-comment, ngayon linawin natin ng isang malalim na akala. Oo, may impluwensyang Iglesia ni Cristo pero hindi ito automatic win. Bakit? Mas educated ang botante, mas maraming first-time voters, mas maraming may sariling isip. Uy, totoo yan. 'Di ba? Yung block voting ay lumiliit din ng epekto, mga minamahal. Unang-una, kapag mabigat ang issue. Pangalawa, kapag mahina ang track record or di kaya sablay ang performance. Anyway, yung 2028 election na yan, it's not about dapat di pa natin pinag-uusapan yun Diba? Kasi malayo pa. Pero kung itong si Sara Duterte pumuporma na, parang ang unfair naman sa side ng, the other side, diba? Kung itong ang kampo nila Sara Duterte ay pumuporma na, pumupwesto na para sa 2028. Kasi, paano natin nasabi na pumupwesto na sila sa 2028? Una, puro na destabilization effort yung nangyayari ngayon. Puro paninira sa admin. Pagbubuhat ng bangko para sa kanilang mga sarili. Ginagamit na si Duterte. 'Di ba? So, galit-galitan effect. So, pumuporma na yung kabila. So, hindi na dapat natin antay na maging tayo tawag dito, late. 'Di ba? Sila may early game na 'di ba? Sa mga naglalaro ng ML diyan, may early game, 'di ba? Dapat 'wag tayong umabot sa punto na late game, 'di ba? Kung kaya nating gumawa ng early, edi dito tayo sa early, 'di ba? Para hanggang dulo, 'di ba, maipanalo natin. So, ang 2028 election, mga minamahal, ekonomiya 'yan. Diyan nakasalalay yung trabaho, yung presyo ng bilihin, and also accountability. So, dapat hindi to palakasan ng boses or hindi to palaliman. 'Di ba? Dapat ang tinitingnan natin dito yung process, 'di ba? Kung paano sila maglingkod. Si Sara merong impeachment issue. Si Marcoleta kulang naman sa output. So, hindi dapat natin maging basihan yung pangalan, hindi sapat yung galit or kaalyado. 'Di ba? Dapat yung tingnan natin dito yung maayos na track record. Hindi nakabase sa loyalty, 'di ba? Dito tayo sa may clean track record and good governance. Kaya ba yung ipakita ng mga Duterte? Hindi. 'Di ba? Impeachment ka, hindi maharap Maglilingkod pa kaya sa taong bayan. Anyway, yon, kayo ano yung masasabi nyo dito? Whoo! Anyway, it's me again, Alicia nyo, mga minamahal. Pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Yun lamang at ingat, mga kababayan.